Hello guys! Welcome back! It's me again, Ayumi Des, Rizko ni Kaishimasu. Guys, yung video na to ay share ko lang sa inyo kung ano bang mga requirements about dun sa, kung napanood niyo yung vlog ko, ito, about dun sa apartment rental na mura lang sa City Hall kung mag-inquiries kayo. Ayan. Ngayon guys, yung video na to i-share ko sa inyo kung ano bang dapat na requirements pag kayo ay na-aprobahan sa inyong application kung kayo ay nag-apply dito, ne? Ayun guys, kung nagpasa kayo ng application, papadalhan kayo ng ganito. Ayan, lottery number. Kasi selection kasi yung apartment sa City Hall. Yung pipili sila, ne? Selection yung nangyayari dun. Ayan. Pero marami namang available daw. Maraming available na mga apartment. Recommended ko talaga siya guys kasi nagre-renta kami dito sa apartment. 7 lapad. Tapos yung pinili naming apartment sa City Hall is 4 na lapad. So, makakasave kami ng 3 lapad, 'di ba? Malaking bagay na rin yung 3 lapad. Yung pinakamababang rental doon sa City Hall. Merong 2 lapad, 25,000 yen, tapos may 3 lapad, ganyan. Tapos guys, ito yung mga sample ng mga apartment nila. Pwede niyong puntahan yung location kasi doon sa brochure nakalagay doon ang address. Kaya pwede niyong tingnan kung okay ba yung lilipatan niyo, ganyan. Aprubahan naman yung application nyo, papadala naman kayo nito, ng ganito. Ito ba yun? Sigaw. Papadala naman kayo ng ganito na nakalagay dito. Pupunta kayo makipag-meet kayo sa kanya, tapos dadalhin niyo yung mga document na kailangan. Yung mga document na mga requirements, nakalagay yan sa brochure dito sa loob. Kaya pwede niyo siyang basahin, kalagay dito sa loob yung mga requirements na, pero i-share ko na din sa inyo. Number 1 guys is yung residence card. Lahat ng titira doon sa apartment na lilipatan, kailangan ng isang copy ng residence card. Ayan. Bago natin ituloy guys, please don't forget to subscribe. Onegaishimasu. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe para updated ka sa mga bagong video na i-upload. At guys, thank you so much sa lahat ng mga subscriber ko. Arigatou gozaimasu. Tomo arigatou ne. Pangalawa guys is yung Juminho or residence certificate. Original lang yung kailangan at nakukuha to sa City Hall. Ayan. Pangatlo guys is yung Shotoko Shominsho Income Tax Certificate. Nakukuha din to siya sa City Hall. Pang-apat guys is itong Jensen Shoshoyo Tax Statement. Sa employer to nakukuha guys. Sa company nyo, ne? So guys, yung pang-5 is Noshi Somensho Tax Payment Certificate. Ang hirap naman. Number 6 guys is yung may number nyo, isang copy at saka yung original nyo, kailangan nyo ipakita sa kanila. Ayun guys, yun lang lahat ng mga kailangan yung requirements para makapag-avail kayo ng mga apartments sa City Hall na nakaka-save talaga kayo, ne? Yun lang ang kailangan yung mga requirements. Ayun lang guys. Kung napanood niyo yung isang vlog ko nito guys, about dun sa application form, kung paano kayo mag-submit. Ayan guys, panoorin niyo lang yun, kung paano niyo pipill upan yung application nito. Tapos ayun lang yung mga requirements na kailangan niyo. Ayun nga guys, na-aprubahan kami nito. So, dapat lilipat na kami ng December 1 sa apartment. Kaya lang hindi kami pinayagan ng may-ari ng apartment na tinitirahan namin kasi may kontrata, ne?
Kasi yung may-ari ng apartment na 'to guys, may-ari yung company ng pinapasukan ng kasama ko. So, hindi kami pinayagan na umalis kasi kailangan daw naka 1 year muna dito bago kami puwedeng lumipat ng apartment. Kaya baka next year pa kami. So, hindi na namin siya kinuha. So, baka next year uulit-ulit kami. Guys, kung gusto niyo mag-inquiries nito sa sa City Hall, ayan. Ayan, itanong nyo lang to guys, tapos bibigyan na kayo ng brochure na ganito, tapos may kasama ng application form kung ay para ma-mail nyo na. Parang ganito yung bibigay sa inyo. Tapos ipapadala mo to sa kanila. Tapos sasagot naman yan sila sa dito. Ayan, maganda talaga to guys kasi malaki yung natitipid natin. Titipid ko kung makalipat na ako. 'Di ba? Kung lilipat ka sa ganito, kasi nandito kasi ako sa Aichi, 'di ba? Sa Nagoya. Pero iba-iba po yung mga yung apartment sa Japan Iba-iba po yung mga price nila. May nakita nga ako doon sa isang friend ko dito din sa Japan. Yung nakuha niyang apartment guys is 2 lapad lang mahigit. Sa dati niyang renta is 6 na lapad, 2 lapad lang mahigit yung nakuha niya At saka dapat i-check niyo muna yung site, yung building kung talagang okay ba siya tirhan At saka dito kasi sa brochure may nakalagay dito na location kung saan siya. Kaya pwede niyo tingnan bago nyo piliin kasi kayo mamimili kung anong gusto nyo. Tapos pag nakapili na kayo, hindi kayo pwedeng mag-cancel pwede kayong lumipat na kunyari, magbago yung isip nyo, lilipat kayo. Parang hindi pwede Processing time niya guys is 3 months, 3 months bago ka makalipat. Ganyan, katagal. Tapos hindi na pala ako makakalipat. Akala ko makakasave na kami. Ayun guys, 3 months siya yung process ng niya hanggang sa makalipat kayo, magpasa ng applications, hanggang sa maaprubahan kayo, mag-submit kayo ng document, hanggang sa lilipat kayo. Tapos, excited na akong lumipat, hindi pala ako makakalipat. Oh my gosh, yun lang guys At saka, thank you for your watching guys. どうもありがとう。どうもね。どうもありがとう。どうもね、どうも。Thank you guys. At saka kung may mga tanong kayo, mag-comment down lang kayo dyan. Huwag kayo mahiya. Or i-like yung page ko. Mag-message lang kayo doon. Susubukan ko sagutin yan. But guys, please onegaishimasu. Please subscribe mga YouTube channel. Ayumi Isay Airi para sa more videos ko na about sa mga ganito. Gusto kong mag-share talaga